Hello, good morning po. Art, Miniature, magandang hapon po. At nandito naman tayo sa bagong vlog natin. Ito naman po ay patungkol po sa nanakaw sa Pilipinas. At ang ninakaw sa Pilipinas po ay marami po. Hanggang 30 billion po, sobra pa. Maliit lang yun ang estimate. Na ninakaw po ng tatay ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Ngayon, bago i-presenta yung bagong development na, na may nahuli na dalawang Pinoy na nagwi-withdraw ng $10 billion doon sa Hong Kong. So ang tanong ngayon, ito ba yung $10 billion na nawawala, na hinahanap, na $10 billion na tinatago nila ni Imelda, ni Bongbong Marcos, at saka ni tatay niya? So bago natin sabihin ng tungkol dyan, nais ko muna ilatag muna ang premises. Nais kong sabihin sa inyo na ako'y nalulungkot dahil nakalimutan na sa kamalayan ng mga Pilipino ang matinding pagnanakaw ni Bongbong Marcos at saka pamilya ni Bongbong Marcos. Yes, kaya nga katotohanan naman po na napalayas noong 1986 February si tatay niya, pati sila kasama sila buong pamilya. So, hindi natin pwede sabihin na hindi sila nagnakaw. Bakit po? Kung pinalayas sila, may dahilan yon. At ang nagpalayas sa kanila ay mga Pilipino, people power yun. At nung lumayas sila, ay tinulungan sila ni President Reagan, Ronald Reagan. At nung binigyan sila ng C-130 Air Force One ng US Air Force na eroplano ng presidente, ang tawag diyan Air Force One. Sinakay doon sa Air Force One ang lahat ng mga kayamanan nila na bit-bit nila nang sumibat sila papunta sila sa Hawaii. So katotohanan po yan. So hindi natin pwede sabihin na hindi nagnakaw ang mga Marcos. So next ay katotohanan din po pagkatapos nun na marami pong mga dollars ang binitbit nila. Katunayan nga, kinasuhan sila ng US government sa mahigit $10,000 na bitbit nila sa eroplano. Hindi natin may tatanggi yun. Katotohanan po yun. Kaya kayo mga sinilang ngayon, hindi nyo pwede sabihin po na hindi magnanakaw ang Marcos family. Magnanakaw po sila. So ngayon, katotohanan din po yun na nagdesisyon ang Korte ng Hawaii, jury trial, kung saan kinasuhan ng damages ang mag-asawang Marcos, si Imelda at saka si Apo Lakay, na tinatawag Apo Lakay. So, ang problema, siyempre, ginagalang pa rin siya ng mga Ilocano at saka hindi Ilocano kahit na nagnakaw siya. Tinatawag pa rin siya na Apo Lakay. So, hindi pa rin natin maialis ang katotohanan na marami pa rin Marcos loyalist. Karamihan Ilocano pero marami ng mga Bisaya, marami ng mga Tagalog na ibang lahi na Marcos loyalist. Pero ang nagtataka ka na lang, bakit ang Pilipino mahilig maging loyalista sa kahit sino? Ngayon may Duterte loyalista, may Gloria loyalist. Kahit alam naman natin na yung mga idolo-idolo natin, kaya mga Tulfo loyalist na ngayon, mga magnanakaw, and yet hindi pa tayo makamove on. Lagi tayong loyalista. So katotohanan naman po na hindi natin maitatanggi na natalo sa jury trial sa Hawaii ang mag-asawang Marcos, si Imelda at saka si Ferdinand. At inawardan sila ang mga biktima nila ng 10,000 victims. Doon nagsampa po ng kaso sa Hawaii kasi wala ngang katarungan sila makukuha sa Pilipinas. Biro mo, panahon ni Cory Aquino yun. Supposedly, kakampi ng mga biktima ng human rights violation, si Cory Aquino. Ang tanong, bakit doon pa sa Amerika nagsampa? Ang sagot dyan ay parang kagaya rin kung bakit ang International Criminal Court pa ang gusto magkakaso laban kay Duterte. Ang ibig sabihin lamang po yan ay dito sa Pilipinas po, ang mga Pilipino ay walang makukuhang katarungan. So, panahon ni Cory ito, kaaway niya na nga si Marcos noon. Pero bakit ang mga human rights victims ay doon pa nagsampa ng kaso sa Hawaii?
At nanalo sila roon, inawardan sila mahigit $10 billion. At napatunayan sa korte sa Amerika, sa Hawaii, na tinorture sila ni Marcos. Ang katayuan niyan ay parang kay Duterte na akusasyon laban sa kay Duterte yung International Criminal Court. Hindi si Duterte ang aktual na pumatay. Pero bakit siya kinakasuhan? Ganon din kay Marcos. Hindi siya yung aktual na pumatay, dami-dami yung pinatay. Siguro mas marami siyang pinatay kaysa kay Duterte sa panahon na yun na siya naging presidente sa martial law. Pero hindi naman siyang aktual pumatay. Pero bakit tinanggap ng Hawaii? So ibig sabihin yung korte po sa Hawaii, sa Amerika, ay parang korte sa International Criminal Court. Ang ginamit na batas sa pagsampa ng kaso laban kay sa mag-asawang Marcos ay batas ng Amerika na nagsasabi na Alien Tort Law. Ang Alien Tort Law, alien, ibig sabihin ng alien, yung mga tao na hindi Amerikano na sugatan sa ibang lugar at binigyan ng kapagkarapatan ng batas ng Amerika na pwede sila magsampa ng kaso sa kahit anong korte sa Amerika. Dahil civil case naman yan, wala pong tinatawag na territorial jurisdiction. Tanging ang territorial jurisdiction ay para lamang po sa criminal case yan. Kaya kung criminal case ay kung sa Pilipinas nangyari, Pilipinas din ang trial. Pero dahil hindi nga pwede sila magsampa sa Pilipinas, dahil sigurado sila, si Attorney Rod Domingo, kaibigan ko, ang isa sa mga abogado nila. Hindi sila nagsampa ng kaso sa Pilipinas. Doon nga sa Hawaii sila nagsampa. At kumuha sila ng Amerikanong abogado na ang pangalan ay si Robert Swift. So napatunayan ni Robert Swift at nagdesisyon po yung tinatawag na jury. Ang jury po, ano ba yung jury? Bakit yung nagdesisyon? Sa Amerika po kasi, ang lahat ng mga korte, ang nagdidesisyon ay hindi judge, kundi jury. Ano yung mga jury? Ang jury po ay kalipunan, mga tao, grupo ng tao na pinili ng korte pamagitan ng raffle. Pagra-raffle, kukuha sa raffle mga 20 or 50 people at ipatawag sa korte sikreto isa-isa. At interviewin at alamin kung sino sa kanila ang may kakayahan na tumingin sa mga testigo kung sino nagsasabi ng totoo at sinong hindi. So ngayon, ang objective ng jury ay kumuha ng 12. So nakakuha ng 12. Binibigyan ng pagkakataon ng abogado ni Marcos na pumili sa 12. Sumali din siya sa pag-screen ng mga magiging juries, mga membro ng jury. Tapos ganon din ang abogado, sila ni Robert Swift, namili sila hanggat sa may 12. So natapos po yung paglilitis at napatunayan, nagdesisyon ang Hawaii jury na nagkasala si Ferdinand Marcos at si Imelda Marcos na naging dulot sa kanilang pulisiya na maraming namatay sa Pilipinas. Maraming mga sinasabihan ng mga red tag noong araw na hindi naman rebelde, tinuturo rebelde, pinapatay. Ganon po nangyari yan. Hindi natin maalis yan. Totoo po yan. Kaya nagtataka ako sa mga Pilipino ngayon. Bakit nakakalimutan ninyo ang krimen ni BBM? BBM pa rin ako ni BBM. Dapat nga ang lahat ng kandidato ni BBM ay hindi ninyo tulungan. Huwag niyong nagtataka nga ako bakit nanalo pa yan. Sabihin, sabi nila fake news. Ano bang panlaban sa fake news? Ang panlaban po sa fake news, kagaya sa ginagawa ko. Magsalita tayo, lahat kayo, iniimbita ko na magsalita kung anong totoo. Ito po yung totoo na natalo sila sa kaso sa Hawaii Court. Ang unang katotohanan dyan ay lumayas sila, pinalayas sila noong February 25, 1986. At sumakay sila sa eroplano na napakalaking eroplano na C-130 na ang tawag dyan ay Air Force One at doon nila nilagay ang lahat nilang gamit. Kasunod na katotohanan ay nandoon sila sa Hawaii na tumila naman napakatagal. At hindi po sila, sabihin mo na may kasalanan sila. Bakit? Kung wala silang kasalanan, hindi po sila kayang palayasin. Sunod na kwan, at kinasuhan din sila. At natalo sila. At kasunod na katotohanan ay nahuli yon si Michael de Guzman na nag-attempt din na mag-withdraw ng pera nila ni Bongbong Marcos at itatay niya doon sa
Switzerland. Mabuti na lang, nung nag-withdraw yung Michael de Guzman na yon, ay tumawag ang bangko ng Switzerland sa Pilipinas kay Cory Aquino kasi kapangyayari pa lang ng people power. So pinahold kaagad, hindi nakuha, hindi na withdraw yung pera na ngayon ay lumabas ng $628 million. Yun po ang pinambayad sa, maliit lang yun na bahagi ng pinambayad sa mga 10,000 victims ng human rights na nanalo sa kaso sa Hawaii. So yan po ang connection yan. So ibig sabihin katotohanan yan at may pera na nakuha at katotohanan din na binigay ng Switzerland ang pera papunta sa Pilipinas, yan po ay katibayan na sobra-sobra solid evidence na nagnakaw talaga yung mga Marcos. Kaya wag na tayo magsabi na mga BBM ay wala, hindi magnanakaw. No, I'm sorry to tell you. Totoo po yun. Kaya nagtataka ko, lahat po na kumakampi kay BBM ay kakampi ng magnanakaw. Kung kabila naman, tinatawag niya na Team Suka, siya naman sinusuka. Ngayon, ang mga membro naman ng kaparty naman ni DDS, yung Team Patay ang tawag ko din, hindi Team China. Kasi bakit? Unfair naman tawagin mo na Team China sila. Kasi wala naman sa kanila nagsasabi na magiging probinsya ng China. Kaya mali po yung optics o yung kampanya ni Bongbong Marcos na yung grupo na DDS ay baring maka-China pero hindi nagpasasabi na maging probinsya ng China ang Pilipinas. Kaya kabastusan din yan. Ibig sabihin, kung kapatid ng magnanakaw ang sinungaling, yun na ang ibig sabihin nun. Proven na po, tested and proven na po na magnanakaw sila. Kaya wag na natin bigyan pa sila ng kahit kaunting hininga. Dapat nga yung nagrevolusyon, sa Bolshevik Revolution sa Russia, ang mga Romanov na pamilya, pinatay talaga nila lahat, pati mga bata. Doon naman sa Romania, ang Tsar, pamilya ng Tsar, pinatay nila lahat. Kaya wala nang nakabalik. Sa atin, hinayaan natin mabuhay, kaya nakabalik, isa-isa, yung sila ni Imelda, mga magnanakaw, nakabalik, at sila na ngayon na namumuno. So, ito, pagnanakaw, numero 2, take 2 ng pagnanakaw ng mga Marcos. Ganun po yun ang nangyari sa atin. Kaya nagtataka ako sa mga kababayan ko, nagpapaluko kayo dyan. Ang tanging solusyon dito ay bumuto po kayo ng mga bago. Huwag sa DDS, huwag sa BBM. Okay? Ito po ang balita na nais kong ipakita sa inyo na may nahuli na 2 Pinoy na nag-attempt na withdrawin ang $10 billion sa Hong Kong. So ito po sila ang hindi ko naman sigurado pero walang ibang pinagmulan eh. Imposible naman na kwento-kwento lang ito. Naglakas loob na mag-withdraw doon. Ibig sabihin, ito po yung pera na 10 billion na hinahanap mula sa mga Marcos. Ito yung tinatago nila. So, basahin natin ang balita. O yan, nakita nyo ba yan? O, 2 Pinoys nabbed in Hong Kong for trying to withdraw US $10 billion. Pero gamit na lang fake documents. Hindi maglalakas loob ang mga yan kung walang account doon. Sigurado ako kay Marcos na account yan. Babasahin natin. The Department of Foreign Affairs has confirmed that 2 Filipinos were arrested in Hong Kong for trying to withdraw $10 billion using fake documents. Citing a report from the Philippine Consulate General in Hong Kong, DFA Undersecretary Eduardo De Vega said the 2 Filipino suspects, a man and a woman, have attempted to withdraw $10 billion from Hong Kong Standard Banking Corporation branch along Queens Road. The two approached the bank counter and submitted 3 forged bank documents. A staff member of the Hong Kong Standard Banking Corporation Bank became suspicious of the documents presented and immediately alerted the Hong Kong police. The consulate reported the identities of the Filipino suspects, but the DFA refused to divulge them. The 68-year-old Filipino man is reported to be suffering from dementia. Meanwhile, the 68-year-old woman is a lawyer and has posted bail. Abogada ha? So, yan ang nakita nyo.
So ano yon? Saan ang galing yon? Ang tanong doon. May iba pang report na ilalabas natin. Ito. So ito yon. So nakita niyo, ibang report naman ito. Ibang dyaryo yan. Sinasabi diyan ay two Filipinos arrested trying to encash fake bank docs for $10 billion. So ganun din ang istorya sa binabasa ko kanina. Pinapakita ko lang na big news yan sa Hong Kong ngayon. So ano pa bang iba? So ito pa, balita pa rin, ipakita ko lang ang newspaper just to prove to you na matindi malaking balita sa Hong Kong ito. Ayan, balita yan sa Hong Kong. Kita nyo? So, yan po yan balita sa Hong Kong yan. 5 arrested in Hong Kong over bid to withdraw $10 billion with fake documents. So, yan po ang mga kwento dyan. So, ngayon, ang tanong dyan, ano ba ang meron dito sa likod nito? Ang pinakatanong dyan, ito ba ang 10 billion na tinatago na hinahanap ng pamahalaan natin mula sa mga Marcos na family? Tingnan natin. Ito, tingnan natin ang istorya nito. Basahin natin. Featuring Imelda. So nakita nyo na. Ayan si Imelda. So, $10 billion question. What happened to the Marcos millions? Basahin natin Ang sumulat po ay si Nick Davis. So, sabi niya, in the 21 years, Ferdinand Marcos ran the Philippines, billions went missing. As his son stands for Vice President, tumatakbong Vice President si Bongbong natin. So anyway, basahin lang natin, in the early hours of February morning, in 1986, Ferdinand and Imelda Marcos flew into exile. After 21 years as President of the Philippines, Marcos had rigged one too many elections. The army had turned against him and the people had come out on the streets in their thousands. The Marcoses had seen the crisis coming and been able to prepare their escape. So when they landed that morning at the Hickam U.S. Air Force Base in Hawaii, they brought plenty of possessions with them. The official U.S. Customs record runs to 23 pages. So yung official U.S. Customs record, ito po yun, yung nakalista kung ano yung mga bit-bit ng eroplano na sakay sila ni Imelda, si Bongbong Marcos, lahat ng mga anak nila nandun, pati si Amy nandun. In the two C-141 transport planes that carried them, they had packed 23 wooden crates, 12 suitcases and bags, and various boxes whose contents included enough clothes to fill 67 rocks, 413 pieces of jewelry, including 70 pairs of jewel-studded cufflinks, an ivory statue of the infant Jesus with a silver mantle and a diamond necklace, 24 gold bricks inscribed, "To my husband," sabi, may dedication pa doon sa gold bricks na necklace. Sabi, regalo ni Imelda kay Ferdinand. Sabi, "To my husband, on our 24th anniversary and more than 27 million Philippine pesos in freshly printed notes. The total value was $15 million. This was a fortune by any standards, easily enough to see the couple through the rest of their lives. Yet the new government of the Philippines knew this was only a very small part of the Marcoses' wealth. The reality they discovered was that Ferdinand Marcos had amassed a fortune of up to 650 times greater. According to a subsequent estimate by the Philippine Supreme Court, he had accumulated up to $10 billion while in office. Since his official salary had never risen above $13,500 a year, it was blazingly clear this was stolen wealth on the most spectacular scale. Some of his closest allies also stole billions, as their victim was a nation in which 40% of the people survive on less than $2 a day. The Republic of the Philippines decided urgently to try to retrieve its money.
Even amid the chaos of the revolution, the very first executive order issued by the new president, Corazon Aquino, established the Presidential Commission on Good Government, the PCGG. It was to recover all ill-gotten wealth accumulated by former President Ferdinand Marcos, his immediate family, relatives, subordinates, and close associates, and given the power to sequester any assets believed to be the proceeds of the crime. 30 years later, the PCGG is still working. Its 94 lawyers, researchers, and administrators housed proudly in a building recovered from the Marcos family. The government gives it an annual budget of $2.2 million. Its staff have traced money through jurisdictions all over the world and fought their way through hundreds of court cases. And yet, something has gone terribly wrong. To date, the PCG has recovered only a fraction, konti lang na-recover. So, yan po, hindi ko nababasahin ng lahat. Basta at least nakita na inyo. O ito naman, ipakita ko sa inyo ang listahan ng mga property na bitbit nila sa eroplano. Okay, ito ang naglista mismo si Imelda. Sulat kamay ito ni Imelda. So, 7 February 1986. Box 1, may laman na 3 million. Box 2, may laman na 2.5 million. Box 3, may laman na 2.5 million. Box 4, may laman na 2.5 million din. Box 5, may laman din na 2.5 million. Box 6, may laman na 2 million. Tapos box 7, may laman na 5 million. Box 8, may laman na 5 million. Box 9, may laman na 5 million. Box 10, may laman na 4.5 million. Box 11, may laman na 2 million. Box 12, may laman na 25 million na, ano ito? Hindi ko makakan. 25M, basta 25 million. 2.5M. Tapos box 13, 2.5 million. Plus 500K. 500K pala. So, equals to 3 million. Tapos box 14, 2 million plus, minus 500K. So, boxes 1 to 16 taken by by FIL for, bakit may Pangasinan dito? 15.8 million care of OM Dangka. Kinuha itong mga notes ng notes ito ng customs ng Amerika. Box 10 taken by anyway, basta yan po ang listahan na nabitbit nila sa eroplano. So, yan po ang katotohanan na nagnakaw talaga sila. May 10 billion pa po na hinahanap na hindi makita. So, ang tanong lamang ay, yan na ba yun? So, ngayon, gusto kong dugtungan ito, yung kwentong ito, na hinahanap din ito sa panahon ng eleksyon ng 2016. Tinanong at binira siya si Bongbong Marcos ay binira ni Cayetano. At binira din ni Leni Robredo. Pero ngayon, si Cayetano ay tumatakbo ang kanyang kapatid kay Marcos pa. Nakakahiya naman talaga. Anong klaseng tao? Ito, pakinggan natin ang bira ni Cayetano kay Marcos. Kumbaga, kakampi na rin si Cayetano na magnanakaw. So, yan po ang nangyari. Hindi naman talagang na-confirm, hindi naman wala namang dokumento doon sa kanilang sinasabi at wala po tayong nakikita. Lahat po ng mga bagay-bagay na yan naging bahagi ng mga kung ano-anong mga kaso sa korte. At kami naman po ay kahit naman po ano ang iuutos ng korte ay aming sinusundan. Kaya naman po, masasabi ko po na hindi po maliwanag na sa aming galing yun o saan galing yun, kung hindi sa iba't ibang tao. Kaya tignan po natin ang mga facts na kanyang binibigay. Thank you, Senator Marcos. May I respond to that? A very brief response, Senator Cayetano. Tignan niyo po ang interview ng mismong nanay po ni Senator Bongbong. Sabi nung nanay niya, they practically own the Philippines, telecoms, all these businesses. It's all on the record. I-google nyo, yung may telepono po ngayon, i-google nyo yung recovered ng PCGG. But ibahin natin usapan. Sabihin nyo nang hindi totoo for the sake of this debate, kahit totoo.
Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero yung itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile, nakaaway nila, pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga ni Enrile doon sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. All right, Senator Cayetano, thank you. Wala. Patawin na isa. Isa na naman i-present natin. Ito yung, hindi ko alam kung kaparihong di ba content ba ito. Sige lang, tingnan natin. Si Cayetano pa rin ang kaaway dito. For this chance to speak to the issues of the day. 2015 yan ah. They again defend Marcos after Alan Cayetano hit the senator over corruption issues. Hintayin nyo maging vice president siya, baka $100 billion na ang mawala sa atin. And dynasties in the Philippines. Pati yun na nakawin mo pa rin. Hosts of the debate likened the exchange between Marcos and Cayetano to a boxing fight. But Vice Presidential bet Sonny Trillanes and Leni Robredo also joined in, calling out Marcos for his family's alleged hidden wealth. Retired Colonel Rodrigo Bonifacio says Marcos held his own despite the attacks of other candidates. Senator Bongbong Marcos remains steadfast, consistent, and relevant. Lahat ng mga sagot niya doon sa mga issues na pinupukol sa kanya, especially on matters that pertains to martial law. Hindi siya yung nakaraan eh. Ito na siya ngayon. Ito na yung hinaharap natin. One volunteer from the Cayetano camp said the debate shows democracy is working. It's very vibrant. I think I've attended the last presidential debate in Cebu. I think it was more subdued. I think this one, it was lively. It shows that democracy is working, right? I mean, well, ideally, it should just be cheering. So anyway, what is important here is nagkaroon ng debate. Pakinggan naman natin yung banat sa kanya ni Leni Robredo. Ito banat ni Leni. In an interview, you said that the lack of remorse from Senator Marcos is worrisome. Exactly what do you want to hear from him? Alam mo, Pia, yung apology, voluntarily given yun. Hindi natin yun pwedeng ipilit sa kanya. Pero yung sa akin, yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Me? Can I? Yes. I speak? Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin. At maliwanag na hindi naman kami lumalabag sa mga order ng kahit na anong court. At isa pa ang nais kong idagdag. Kaya sinasabi, babalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not Kunwari have pa. what you are. I do not Lungaling mo talaga, BBM. have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Lungaling talaga numero uno. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court, saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nanakaw na yaman. Hanggang ngayon po, hindi pa din sinusunod. Senator Marcos.
siguro maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil, siguro naman, abogado po si Congresswoman Robredo, siguro, alam ko naman, sigurado kung alam naman niya, hindi ang pamilya ko humahadlang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahadlang po dyan, ang kaso na yan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Hindi yan ang issue, Bongbong. Kahit tinadlang, ang issue is inaamin mo na ngayon na may judgment. Na ang judgment ay nagsasabi na nanggaling yun sa nakaw na yaman ng tatay mo. Yun lang ang pinakatotoo dyan. At ang Liberal Party ang humahadlang sa pagbayad ng human rights compensation. Congressman Robredo. Dapat, ibig sabihin, pumapayag ka rin ibayad sa human rights compensation. At pumapayag ka rin, in effect, na yung mga human rights na sa desisyon ng Hawaii Jury Court ay mga biktima ng tatay at nanay mo. So, ibig sabihin, kinikilala mo pala sila ng mga biktima nyo. Okay? Ganun kasimple. Hindi po yan totoo. In fact, yung ating pong gobyerno, gustong-gusto nang magpabayaran yung ating human rights victims. Pero marami, kakaunti pa lang nga po yung nako-cover ng judgment ng court. Ang dami pa po nilang natatagong yaman at nakikita po natin yan sa pagbuhay nila ngayon. Napakasimple lamang po. Hold on, candidates. Kung talagang ninanais ninyo na mabayaran ng compensation, bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahadlang, ang Liberal Party ang humahadlang. So, ibig sabihin, tinatanggap nila, inaamin niya na may human rights victims. Na doon sila, natalo sila sa Hawaii Court. Ganun lamang po kasimple. So anyway, without saying more, basta iyan lang po. Ang tanong ko lang doon, yung $10,000 ba na na-recover sa Hong Kong, sa inattempt na withdraw sa Hong Kong, yan ba yung $10,000 na hinahanap? Tapos ipakita ko siguro itong yung record dito sa pakita ko kung iba pang mga record dito ni Marcos na pagnanakaw. Ayan ang tanong. Where did Marcos hide his 10 billion fortune? Yan ang tanong. Napakalaking tanong. Binalita yan sa Bloomberg, binalita yan noong June 28, 2021. Sinulat yan ni Mr. Halley Cohen Gilliland. So, Senator Paul Laxalt, sinasabi niya yung body-body ni Ronald Reagan na senador, si Senator Paul Laxalt, was in a classified briefing about political chaos in the Philippines when an assistant interrupted. He had an urgent phone call from Manila. On the other end of the line was Ferdinand Marcos, the country's president. Marcos wanted to know if it was true that Ronald Reagan wished to see him step down. So, nagtanong siya kung gusto ni Reagan mag-resign siya. It was February 24, 1986, and for the past several days, millions of people had swarmed Manila streets in protest. The immediate trigger was Marcos' victory in a seemingly fixed election. But the ire went much deeper. In the 1970s, Marcos had led a military government of uncommon brutality, disbanding Congress, silencing the media, and using the army to torture and kill thousands of citizens. Marcos partially restored democratic government in 1981, and in hopes of unseating him, a popular political opponent, Benigno Aquino Jr., decided to return from exile in 1983. But when Aquino arrived, he was assassinated on the tarmac of Manila's main airport. Amid rising tensions, the country plunged into worst recession in history. Through all of this, Marcos and his wife, Imelda, had become exceedingly wealthy by siphoning money from state funds. They amassed dozens of luxury homes whose walls they decorated with pieces by Cézanne, Manet, Picasso, and Van Gogh from a museum-worthy art collection. Imelda filled her closets with designers' footwear and flaunted extravagant pieces of jewelry, including a 70-carat high light blue diamond worth $5.5 million, at least 400 times her husband's official annual salary, which never exceeded $13,500. So yan si Imelda. Okay.
So yan po ay yung kwento na makapahabang kwento po yan. So wala na tayong time para basahin yan. Hanggang dito na lamang muna tayo. Basta kay babalik lang ako sa aking tanong. Yung 10 billion dollars ba na sinubukang i-withdraw sa Hong Kong, yun na ba yun ang 10 billion ni Marcos? Yan lang po ang tanong. So si Cayetano, huwag nyo na ibuto si Pia Cayetano. Nakipagkutsaba pa sila sa magnanako kung dati ng eleksyon for 2016, tinitira ni Cayetano si Bongbong Marcos at siniinisis si mga magnanakaw at bakit yung kapatid niya tumatakbo na kasama ang magnanakaw? O, sagutin niyo lang. O, si Art Miniature, tapos si Peter Alodino, si Andrea Gueco, tapos si Putin, Marilo Fabian, tapos Jacques Demolay, Marilo Fabian, Angel Cruz, Nelly Di Carmel, Rudy Rabi, Pastor, tapos Rio Dizon, tapos Carlito FRC Jr., Ate Marilo, anong good governance ba sinasabi mo? Gobyerno nga ang kurakot, paano? Sara Alura, mga Muslim nga, Jabida Massacre sa mga Muslim. Kaya panahon ng Marcelo, abusado ang kapulisan. O ganyan, sa Jabida Massacre, ang dami po mga Muslim dyan ang pinatay no, sa korridor. Nagtitraining para lumusob sa Sabah, Malaysia. Pinapatay ni Marcos. Kasi nagreklamo ang ulam, pangit. Sardinas lang lagi, tsaka tuyo. So, veterans, troops, and families. Another fake vlogger. Fake vlogger daw ako. Patunayan mo kung anong totoo, may veterans, troops. Ang problema sa veterans, troops, no? Hindi mo naman pinapakita kung anong pangalan mo. Totoo naman ito. Katotohanan ito. Well, ikaw naman ang nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko rito. Well, it's up to you. Kasi ngayon lamang kita nakita. Bakit mo ako nakita rito? It's better na the door is wide open for you to go out and not listen to my vlogs. Jacques Demolay, Dr. Engineer Toto Kosing, mayroon pang choice dito sa US kung judge o jury. Pipiliin, may choice pero karamihan sa jury. Titigas, kita mo si Trump, namili siya ng jury, sentensyado siya ng jury. Si Joel Bautista, grabe pala daming pera ng Marcos. John Biden Bautista, anong ginagawa mo habang buhay ka lang fake news? Habang buhay daw akong fake news. Kayo na maghusga. Ba't ba fake news ako? Daming nakikinig. Magsi-72,000 ng subscribers ko. Tapos sabihin mo na fake, mga fake news. Ano ka ba dyan, Bryden Silva? You stand out and reveal your name kung sino ka man at magpakita kung matapang ka. Kasi ang problema, ang pangalan mo ikaw lang nakakaalam kung sino totoong pangalan mo Sam Daniel, Heriberto Filimon Injapi, Mario Villar Dizon, Tomio, mga bubo tanga kasi mga loyalista, Pipi Hermes Polioso, good afternoon. Veterans Troops, ito naman, no? Si 130 is distinct from F1. Nagkamali ako, si 114 pala. Okay lang. Hindi na importante yon. Ang importante, nagnakaw true news ang pagnanakaw ni Marcos. Ganun lang kasimple lang yon. Okay? Romel Bingson, Naimbag Malim, Dr. Toto Kausing, Seven Samurai, si Skillboy, may team din. Si Skillboy, ibang naman nakawa ng style yun. Lahat sila magnanakaw, bakit natin ibubuto mga wala natin pagpilian sa kanila. Pipili natin mga bagong kandidato. 10 billion, laking pera yon. Sino nagnakaw ng pera? Si Marcos po, senior. Carlito FRC Jr. Attorney, sino pala? Sabi na to. Sino pala ang, nawala, maraming mga, istorbo Sabi niya, sana ba ako? Attorney, sino pala ang gusto mo iboto namin sa lahat ng kakamping? Lahat po ng bago, pagpilian nyo na. Huwag na kayo bumoto sa BBM at saka sa DDS. Basta kung sino lang sa labas dyan, mamili na lang kayo. Seven Samurai, ganda pala ng pangalan ng Team Kibuloy. Rocket, Dr. Toto, ano po number niyo sa baluta? Wala pa ko, hindi po ko sinama ng Comelec. Sa sunod na lang tayo tatakbo. Veterans, troops, and families.
So sa notaris, si Digong mismo ang nagsasabi na gagawin, ay wala, hindi ko kayo maniwala dyan. Hindi totoo yan. Kahit sinabi pa niya, kailangan ang boto ng lahat ng Pilipino para maging China. Kaya huwag kayo maniwala sa propaganda ni Bongbong Marcos. Tapos sabi niya, sakong-sakong pera ang kinuha. Ang kanya, truck, eroplano pang bit-bit niya nga pagnanakaw nila eh. 'Di ba? Pero pareha lang sila magnanakaw. Pareha sila, huwag mo na suportahan. Huwag na yun, wala, padapa na yan, wala na yan. Johnny King, dapat may media magpapaliwanag sa mga tao, may comics, TikTok. Ito nang inuunti-unti ko na, tapos kayo naman po, ipakishare-share nyo ito para makatulong, at saka kung kayo mag-vlog din kayo sa lahat inyong mga kaibigan para malaman nilang katotohanan. Feeling matalino. Feeling daw ako matalino. Hindi naman po. Sinasabi ko lang kung ano ang nangyayari at may basihan naman po ako to. Tapos Team Gia, Team Padapa, Rodi Rabi, Dr. Kausing, may solusyon na ako para sa mga political dynasty. Pag lalaki, dapuan sila ng lung cancer o colon cancer o prostate cancer. At pag babae naman, ito naman ang solusyon. Pag babae, dapuan ng breast cancer, rectal cancer. Sana kung pwede mangyari gagawin. Problema lang, hindi natin alam eh. Masasarap ang pagkain nila. Seven Samurai, Marvin Rivera, Pagaw Baker, magandang hapon po Dr. Nina Toto. Bining, magandang afternoon. Robert Valdez, paano niyang nasabi na Marcos ang sinagtatanong po ako kung kay Marcos ba yan, iyon bang hinahanap? Hindi pa po ako nagsabi, Robert Valdez, na kay Marcos ngayon hindi. Okay? Sinasabi ko, malamang iyan bang hinahanap na 10 billion kay Marcos? Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Samurai, Marvin Rivera, tapos Robert Valdez, sana sir, i-prove. Paano ipaprove ko? Ang ma-prove ko lang na nagnakaw talaga si Marcos. Ganun lang katotohanan dyan. Okay? Ang dami pong desisyon ng korte na ninakaw nila. Yung sa Swiss account ka lang nagdesisyon ng korte dyan na ninakaw talaga nila Gia mahilig daw magsarili si Kibuloy. Tapos veterans troops, ito, kalaban ito. Not a single word you utter was true. Ikaw ang nagsasabi ng kasinungalingan. Kasi pag kinontra mong katotohanan, kasinungalingan ka. Di ba? Pare lang ko ni Robert Valdez ata Kung totoo si Marcos yan, dapat, tama Robert Valdez, diyan ko hanga sa iyo, dapat ibalik ng mga Marcos yan. Risa Price, imposible naman po yan, 10 billion. Anong imposible? Totoo po yung posible. Yan ang nangyari. Nagawa ni Marcos. Anthony Yubienko, good afternoon. Watching from Cavite City. Take care po. Jupiter Ploto. Al Olalia, Regine Ford, magandang gabi. Charlie Whiskey, fake news yata yan. Hindi to fake news. Sir Charlie, totoo itong news. Marvin Rivera, Al Olalia, pinakita ko na sa news sa Hong Kong galing yun Marilo Fabian, sino pa? Jose Quintal, Santa Ines. Charlie Iske, baka naman drama lang tayo ng mga yan. Alolalia, Grace Miga, Nerga Ard, sobra corruption mga Marcos, Philbert Vlogs, tapos Jupiter Pluto, Hunyango din pala si Cayetano, Anthony Yubiengo, Racket, kung ilang taon ba na bang nakaupo si BBM, dapat nga hindi na pinanalo yan Caroline Del Rosario, ako ang magpapatunay dahil ginawan ako ng masama. Gusto niyang pag-angkinin lahat ng accounts ko. Ganun ba? Ano ba yung kwento mo, Caroline? Pwede mo ba akong email sa totokausing@yahoo.com? Mukhang ma-interesting ang kwento mo. Friend Kisses Shop, Sunny M, Gile Robles, tapos Elion Hertilian, Rosaline Jacob, Charlie Whiskey, baka wala talagang, meron pong hidden wealth, kaya nga nagtatago, hidden ang tawag Hindi natin makikita. Mr. Densio 19, may natalang kaso mga Marcos at may natalo at importante may natalo. Huwag mo na bilangin na nanalo. Kasi ang nanalo, nagkakulangan lang ng ebidensya. Pero hindi mo pwede sabihin na kulang ebidensya ay hindi na nagnakaw. Importante may napatunayan. Ganun lang po kasimple. Love the Philippines. Kung totoo magnakaw, dapat kasuhan. Ay, nakasuhan na nga nasintensya na nga Nasintensya na po. Romel Bengson, dapat talaga matuto na kayong mga botante, tama na sa mga trapo, bumuto na kayo. Kaya puro bago yung boto nyo, wag na tayo magtalo. Wag na sa BBM, wag sa DDS. Juliana Critchfield, good day to mga katotohanan. Tama lang po na ilabas ang mga nakaraan nilang debate para rin
masampal ang mga katotohanan. O tama yan. Pagka Baker, tapos Caroline Del Rosario, nakialam sa account ng may account ay criminal case. Of course, pag nanakaw yan, ang kumukuha ng pera sa account ng may account ay pag nanakaw po yan, Caroline. Aldrin Cow, Toto, kung ganyan content mo, madilim pa sa tubig ang panalo mo. Hindi naman na tinanggal na po ang aking pangalan eh. Bakit? Loyalista ka ba ni BBM? Pag loyalista ka ni BBM, wala talaga ako makukuhang boto dyan kasi ang problema ko sa mga loyalista, sarado ang mata, hindi nyo nakikita yung pagnanakaw. Yan ang problema dyan. Alberto Kahipi, dami talaga nilang pera. Sabi, ibabalik, ay kwento lang ibabalik. Alulalya, nasa kiyos na talaga ang Pilipinas. Virgo Lady, Team Sinusuka, Padapa, laban. No, Sinusuka versus Team Padapa. Yun ang laban ng Zone Radar. Wag na makialam sa yaman ng mga Marcos. Charlie Whiskey, Rocket, Prinkisi Shop. Hindi talaga namin binubuo yan kay Tano, binubuto. Carol Naga, ang ibig lang po sabihin ni Dr. Toto, pumili kayo ng matalino, marami namang karapat-dapat. Tama po. At hindi wag na yung mga, bakit matalino? Anin mo magmatalino kung magnanakaw? O, mga magnanakaw lahat, BBS DDM. Ang mga kandidato ni BBM ay puro DDS din yan dati. O, ano pa yan? Bakit mo pa ibubuto yan? Ibasura nyo lahat yan. Blessed Sunday, Dr. Engineer Toto. Binumba ng destroyer ang tawi-tawi ng Philippine Navy. Helen Baguio, Carol Naga, isa lang po ang totoo ang kasabihan na hanggang sa kaapu-apuhan natin, maging kayang mga kabataan. Kaya Armags Maglasang, Ninette Soriano, Titina Gallardo, Caroline Del Rosario, mag-ingat po sana kayo dahil maraming pinakawalan na accounts. Yan ang nasinusurvey ang mga nasa YouTube, naging sa FB. Elpidio Gabriel, Frankise Shop, Carol Naga, Domingo Ligario, PBBM ay tinatahak ang blandas ng kanyang ama. Alexis Lerio, ang tanging masasabi ko dito sa ninethala ni Engineer Toto ay no to political dynasty and traditional politician. Trapo, tama po. Wonder Mike, maayong hapon, Attorney Kausing, your avid viewer. Thank you po. Alvin Aquino, musta mga boss? 12:33 AM dito sa Pittsburgh, California. Tapos, thank you, Charlie Whiskey, LOL, laugh out loud. Sara Alura, didiis ako, ay vote Duterte. Ay, wag naman kayo maging loyalista. Tapos, magpatunayan ko na magnanakaw mga talaga si Bongbong, George Lacoen, Blessed Sunday, Hilario Castro, totoo bang dati hindi kita idol? Ngayon, nagsusubscribe na ako sa iyo kasi tama yung binumulgar mo sa mga Marcos family. Tama naman lahat, pati laban sa Duterte family. Frankisi Shop, Charlie Whiskey, Mr. Dencio, Robert Tuller, Evangeline Cardinal, Wonder Mike. Magandang hapon po sa lahat. Ha? Okay, may follow-up pa tayo.